Okay, great morning po sa ating lahat. No, kaway-kaway nga po yung mga nakikinig po ngayon at naka-on ang mga videos. Hello po. No, at salamat po sa pag-tune in nyo po ngayon at pagbigay ng oras para pag-usapan natin kalusugan. So, welcome po lahat po, lalo na po yung mga first time na mag-tune in po ngayon. Kung saan man kayo nakikinig. No, masaya po ako na kahit papano yung communication natin tuloy-tuloy kahit yung ibang mga lugar medyo hirap pa rin makalabas. Dahil nag-iingat tayo ngayon, kumakalat pa rin at tuloy-tuloy pa rin may mga nahahawa ng COVID-19. So ongoing pa rin ang pandemya, kaya ingat po. So welcome po sa First Vita Plus na Health and Business Webinar. So ako po ang naka-assign ngayon, no, ngayong oras na to, usually every Friday naman po meron po akong schedule. So ito po ay importante para matutunan natin kung paano mas maging healthy sa panahon ngayon. So i-share ko ang aking presentation. Umpisa na po tayo. I'm Dr. Richard Custodio, isang medical doctor na ginagawa po ang First Vita Plus full-time para mag-promote ng health. So, proud po ako na doctor po ako ng First Vita Plus. So yung mga first time na nakikinig yan, importante rin na makita nyo na may mga doktor. Hindi lang po ako, marami na po mga medical professionals na kasama po natin dito. So welcome na welcome po kayo mag-attend ng First Vita Plus at kung ma-interest kayo, kayo ang mag-decide. Tulad ko po, wala naman nagpilit po sa akin Inalam ko kung ano First Vita Plus, inaral ko na maigi, nagustuhan ko. Kaya kasama nyo po ako ngayon dito. So I'm one of the official speakers of First Vita Plus and dito na po ako lumaki sa Maynila. So, konting pakilala lang po. Bata pa lang po, pangarap ko na maging doktor. Kaya sinipagan ko ang pag-aaral, nagtapos ako ng BS Psychology sa Ateneo de Manila. Tinuloy ko naman ang medicine sa UERM, University of the East, Ramon Magsaysay. Nag-aral ako ng maigi, nag-graduate ako ng 4th place sa batch ko po, and internship training sa Philippine General Hospital. Kaya na-open ang mind ko sa herbal medicine. Kasi ang PGH, nagtuturo dati ng Lagunvi, na wala pa ang First Vita Plus, sigurado ako narinig nyo na yan. Tambong, bayabas, ampalaya, alam nyo, ang dami nating mabibisang halamang gamot. Kaso lang, ang training namin ng mga doctors is majority gamot talaga Kaya hindi ko rin masisi kung bakit ang ibang doctors kadalasan negative pagdating sa herbal medicine. Di ba minsan nga, pag nilapit mo sa Dr. Herbal, sila pa ang mas negative sa ganito. Kasi ang training nga namin is more on medication. Pero ang dami palang mabibisang halamang gamot ng Pilipinas. Sayang kung hindi rin natin alam. So with First Vita Plus, babalansihin natin. Alam na natin ang mga gamot, alam pa natin ang halamang gamot. Na alam ko isa sa kayamanan ng Pilipinas na tropical country tayo, rich ang ating soil. So dito lang rin talaga totally na open ang mind ko sa training ko sa Philippine General Hospital about the herbs of the Philippines. So ako ay isang emergency room na doktor. Kadalasan sinusugod sa ospital ang mga nagiging pasyente ko. Kaya sa emergency room, nasanay ako mag-decide ng mabilis. At higit sa lahat, umaksyon ng mabilis. Kasi sayang oras. Lalo na pag naghihingalo pasyente, delikadong mag-delay. 50-50. Ilang segundo lang, pwedeng spell yun na life or death para sa pasyente. So, emergency room, medyo stressful dyan. Kasi kailangan mabilisan. Pero no regrets. Pangarap ko yan naabot ko ang pangarap ko maging doktor. Tapos, nung nasa PGH ako, hindi pa pala tapos ang plano sa akin. Na-invite ako sa First Vita Plus. Sumali po ako same day. O, take note August 8 ako, 2005, in-invite. August 8, 2005 ako nag-join. Bakit pa natin papatagalin kung nagustuhan na natin, huwag nang sayangin ang oras. Yun ang yun ang mentalidad na na-train po sa akin. Ay, aralin natin maigi. Madali lang naman yung programa Tapos kung nag-decide ka, yun na yung panindigan mo na yung decision. So simula 2005, binibilang ko nga Ako pala ay magsi-16 years na sa First Vita Plus. So tulad ng pangako ko nang ako nag-uumpisa, hindi po ako titigil. So doon sa mga bago, hindi lang nag-imbita sa inyo ang mag-guide sa inyo. Isa po ako sa pwedeng mag-guide po sa inyo.
So, habang buhay na po akong magpa-First Vita Plus. Dahil important talaga ang health. So, Happy New Year sa ating lahat. I hope this year, mag-decide ka ng seryosohin ang kalusugan. So, bakit ko ginigreet kayo ng Happy New Year? Kasi hanggang December 31, tandaan nyo po, ang buong taon ay 365 days. Minsan, mali ang konsepto natin na feeling New Year lang tayo pag January 1. Mali Tandaan nyo, bawat araw ngayon ng 2021 ay blessing na binigay sa atin. Huwag nating sayangin kasi ang bilis ng oras. Day 134 na tayo. Alam nyo ba, pagdating ng ilang linggo lang, magbi-mid-year na tayo. Gitna na, kalagitnaan na ng taon. Halos kaka-New Year lang natin, celebration ng January 1. Ngayon, magigitna na. So, ramdam nyo rin ba? Tulad ko na parang ang bilis talaga ng panahon Kaya pagbabagal-bagal tayo, maiiwan tayo ng panahon. Sayang naman yung blessing kung hindi natin ma-maximize. Okay, so I recommend, tingnan nyo kung anong blessing ang pwede nyo makuha sa First Vita Plus. Number 1 dyan is health. 15 years na ako mahigit na ang dami ko na nakita na tulungan mag-improve ang kalusugan pagdating sa First Vita Plus. So, kayamanan natin ang kalusugan Walang taong gustong nagkakasakit. Sigurado po ako dyan. Ang hirap ng pakiramdam pag meron kang sakit na nag-uumpisa pa lang sa katawan mo, ramdam mo na yan Pero ang mas mahirap pa, yung problema mo, ang laki ng gastos pag nagkasakit. Tapos may dagdag pa ngayon. Kasi overwhelmed ang mga hospital So hindi basta-basta na-admit ang mga pasyente kahit mga kailangan na. Kasi walang magagawa, punong-puno ang mga hospital dahil sa dami na nagkaka-COVID-19 ngayon. So imaginein mo, even other diseases, halimbawa naghihingalo ka, heart attack, papasok ka sa ospital, tapos punong-puno, minsan papalipating ka pa kahit emergency. Sa panahon ngayon, napakahirap magkasakit. So, yun ang reason bakit hindi ako titigil mag-promote ng health. Aralin nyo, kung ikaw may sakit, pag healthy lifestyle ka, makakatulong yan, hindi lumala ang sakit mo. So baka may nakikinig dito na may sakit huwag nating komplika ang kondisyon natin. Palakasin mo katawan mo, maging healthy ka, para malay mo, katawan pa lang, mag-improve na yung sakit mo. O pag ang nakikinig naman sa akin, walang sakit, prevention tayo. Mas maganda nang i-maintain mo yung kalusugan mo para hindi ka tamaan ng sakit. Walang gastos. So, agree tayo lahat dyan ang kalusugan ay kayamanan. O, ang problema is ang daming gustong magbigay sa atin ng sakit. Alam nyo ba, exposed tayo every time huminga sa environment. Literally everywhere. Ano-ano yon? Nandyan ang germs, microbes, viruses. Dati pa, wala pang COVID-19, maraming iba-ibang klaseng viruses na. Dinagdag lang ngayon yung pandemya. Tapos may bacteria pa tayo, parasites, fungal infection, dagdag mo pa yung pollution, usok, harmful chemicals na pwede makapasok sa katawan. So, yung literal na mga pwedeng magbigay ng sakit sa atin, nandyan lagi. Kaya important sino ba ang pinakamagaling na doktor natin? Yung lagi mong kasama, sino yon? Yung nasa loob ng katawan mong immune system. Hindi yan hihiwalay sa'yo Kaya kung malakas yan, kahit tulog ka, protektado ka. So, gusto ko po, laliman natin yung pagkakaintindi sa immune system. Gaano ka-effective siya para protektahan tayo. So, yung effectivity ng immune system depende sa pag-alaga mo sa katawan. Kaya nga, health is, yung talaga kailangan seryosohin natin. Yung being healthy ngayon. Health is crucial. Lalo na ngayon, karamihan sa mga sakit natin. So, yung nag-i-improve yan pag nakakalaban yung immune system. Tingnan natin yung mga usong sakit sa Pilipinas. Okay. Causes of death sa mga Filipinos, nationwide to, according sa Department of Health. Alam nyo ba, ang number 1 na kalaban natin, sakit sa puso at ugat. Kaya huwag nyong baliwalain kung meron na kayong high blood. Huwag nyong baliwalain kung mataas na ang kolesterol nyo sa dugo. O kaya may history na ang pamilya nyo ng sakit sa puso. Bakit? Kasi kumakatok na sa pintuan nyo yung number 1 killer natin. Ang hirap pa naman pababain ng kolesterol pag tumaas na. Kaya kailangan ingat talaga. Sakit sa ugat, stroke. High blood, sakit sa puso, yung nagbara, ang ugat.
Tapos hindi na nakadalo yung oxygen, heart attack na pala. At ang number 2 killer ng Pilipinas ay cancer. Iba't iba ang klase ng cancer. Ang dami, higit 1,000 yan. Hindi ko kayang i-discuss lahat. No? Ang cancer, depende kung saan nag-uumpisa, doon ang tawag sa kanya. So, cancer ng skin, di ba? Skin cancer, cancer na nag-umpisa sa baga, lung cancer, breast cancer, liver cancer, kidney cancer, di ba? Meron tayo sa kababaihan, cancer ng matres, cervical cancer, cancer ng ovaryo, no? Ovaries. Tapos sa kalalakihan naman, sa atin, uso, prostate cancer. Sa kabataan, madalas ang leukemia na nangyayari na, cancer ng bone marrow and white blood cells. So kung titingnan nyo, ang daming iba-ibang klase ng cancer. Pero suma total, second place na ang cancer. Sa lahat ng mga mamamatay, ito kadalasan ang 1 and 2 na dahilan. O lahat tayo eventually, darating ang oras natin. Tanggapin nyo na po yun. Bawat tao, bawat tayo, yung bawat kausap ko ngayon, pati ako, merong hangganan tayo. O, ang tanong ko sa inyo, kung oras nyo na, ano dito sa dalawa ang pipiliin nyo? Kung kayo bibigyan ng choice. Tingnan ko nga, tinitingnan ko ang video nyo eh. O yung iba, hiningitian lang ako. Yung iba naman talagang nakatitig na maigi sa dalawang sakit eh. O merong umiiling. Hindi daw, ayaw daw niya pareho. So, tama ang sagot ng karamihan. Di ba parang sino ba naman ang may gusto ng magkasakit na ganyan? So, ang sagot natin ay none of the above. So kung uso to at ayaw natin makuha, kailangan natin mag-adjust. Kailangan may gawin. Ano ang nagkukos ng sakit na to? Yan yung lifestyle ng mga tao. Kailangan nating baguhin ang ating lifestyle. Kasi kaya naman nauuso ang heart disease, tandaan nyo. Hindi tulad ng COVID-19 na nakakahawa ang heart disease. Mag-alaga ka na may sakit sa puso, hindi ka mahahawa. Mag-alaga ka na may cancer, hindi ka mahahawa. Okay, bakit tayo madalas pwede magkaroon ng mga ganyan? Kasi masarap ang bawal. Alam na nga natin masama, tinutuloy pa rin. O, kita mo yung lalaki sa kaliwa, sunog na baga sa paninigarilyo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, sana tamaan. Kung meron dito nakikinig na smoker, sana sa lecture ko ngayon, finally, this is the year na mag-quit ka totally sa paninigarilyo. Cigarette smoking is dangerous to your health. O yung babae sa gitna, umiinom ng alak, ang problema niya, meron na siyang liver cirrhosis. Unti-unti na palang namamatay ang kanyang liver sa sobrang inom ng alak. Regular, kadalasan yan, yung mga manginginom. Hinahanap-hanap na nga yan ng katawan. Hindi okay pag hindi sila nakainom. May withdrawal kasi. So itong sigarilyo at alak, hindi yan overnight. Nanigarilyo ka ngayon, hindi bukas, may cancer ka na. Hindi ganun eh. Uminom ka ng alak ngayon, wala ka pang sakit kinabukasan. Dekada nga minsan ang binibilang, minsan 20 years, 30 years, bago tumama ang sakit dahil sa masamang mga bisyo. So, kaya ang tawag ko dito is para silang traidor eh. Sinisira nila yung ating organs habang pinapasaya ka nila. Kasi parang nakaka-enjoy yan eh. Usually, pang party natin yung mga yan eh, pang celebration. So, ingat po kasi ang usapan natin, gusto natin maging healthy, di ba? So, itigil na natin ang mga nakakasama sa ating organs kahit wala pa tayong sakit. Now is the best time to stop. Tigil ang mga masamang bisyo. Ano pa? Yung babae sa kanan, may kinakain siyang iba't ibang kulay ng pagkain. Ito po ay simbolo na ng pagkain natin ngayon. Ano ba yung uso ngayon? Na talagang malaking pagbabago sa dati. Okay, dati halos lahat natural. Ngayon, ang uso, may mga halong chemical. Synthetic flavoring, synthetic na preservative, artificial na mga coloring. Diba? Ang tingkad ng kulay. Nakakaingan yung kainin. Pag kinain mo, nagbo-burst talaga yung flavor sa bibig. Nakaka-addict tuloy, pero artificial pala. So, pag ang kinakain natin, on a regular basis, kasi 3 to 5 times a day tayo kakain, paano kung puro artificial? Di maiipunan ng chemicals ang ating bituka at alam niyo ba, usong-uso na ang cancer sa bituka ngayon. Cancer sa bibig, cancer sa dila, cancer sa lalamunan, lahat ng parte ng katawan na dinadaanan ng ating pagkain at inumin. At
dumami na ang nagkaka-colon cancer. Wala sa top 10 dati ang colon cancer. Ngayon, isa sa nangunguna pagdating ng cancer. At delikado marami na akong kilala. At a young age, meron ako 19 years old namatay dahil sa colon cancer. Ultimo dati nating presidente, ang kinamatay ay colon cancer. So kadalasan, kahit may budget, may pera, walang magagawa kung tamaan tayo ng malulupit na sakit. So kadalasan matindi ang sakit pag mali ang lifestyle. Buti pa ang infection, buti pa ang virus, madali talagang iwasan Pero paano kung nasanay ka sa mali sa katawan? Yung lifestyle, ang hirap baguhin kasi habit na Paano kung nasanay ka sa paninigarilyo? Paano mo titigil kung hindi ka makatigil? Ang hirap. So lifestyle ang more important na dapat nating baguhin para maging healthy tayo. Ito mga usual snacks. Tingnan ko lang kung may mga nagigilty dito. Soft drinks yung nasa gitna. Sino ba dito, simula bata pa lang, sanay na sa mga ganyan? Chichirya, junk food, chocolates, cookies, mga walang kwentang pagkain. Pero pa-children's party ka, ito ay handa mo. Sigurado ako, masasaya ang mga bata. Diba? Bata pa lang, sanay nang kumain ng mali. Iko-correct dapat natin to Kasi pag ito naging habit, ang hirap ng baliin. Subukan nyo magpa-children's party. Puro gulay ang nakahanda. Diba? Good luck kung masaya ang mga bata. Diba? Iba na talaga ang panahon ngayon Kung ano walang kwenta, yun ang okay. Kung ano yung masustansya, yun ang ayaw. O ano pa? Uso na rin na ang mga kolesterol nagiging paborito natin. Diba? Usong-uso talaga pag party, lechon. Masaya ang mga bisita, ubos ka agad ang balat. Kung ano pa yung pinaka-kolesterol, yun pa ang uunahing ubusin. Diba? Yung balat. Meron ka bang paborito po dito? Baka nagugutom ka na. Chicharong bulaklak, fried chicken, sisig. Kulang na nga ang space. Dagdag pa natin bulalo, crispy pata, kung medyo social, steak. Tapos, usong-uso na rin sa buong mundo ang fast food. Nandyan sa isang kanto, hamburger and french fries. Mga pagkain na very high in cholesterol. Buong mundo, actually. Pag tinignan ko yung diet, high in cholesterol. Kaya number 1 talaga ang heart disease. Sa ibang bansa, sinecheck ko talaga heart disease number 1. Pag-usapan natin kung ano yung masasama sa cholesterol. Okay? Etong dalawa na to, nakikita nyo, sana po screenshot nyo. Trans fat and saturated fat. Ano to? Yan yung dalawang klase ng bad cholesterol. Gusto ko pong malaman nyo yung terms na to. Medyo technical pero mas kailangan to. Bakit? Kasi hindi nyo naman alam kung ano talaga yung bad cholesterol Hindi naman nakalagay sa packaging Pero nakalagay kung may trans fat and saturated fat. Yan ang dapat nyong iniiwasan. Kasi pag merong ganyan, ibig sabihin bad cholesterol yan. Okay, malinaw po Hamburger, french fries. Guilty po ako dyan. Dahil bata pa lang po ako, puso na yan sa akin. Kahit nung ako nag-duty, dahil busy tayo, di ba? Drive-thru, take out. Ang sarap ng fast food Kasi mura na nga, convenient pa, busog ka, pero hindi healthy. Tapos ako mismo, hindi ko na mabilang ko ilang pizza slices ang nakain ko. Andyan pa yung donuts, lalo na yung super tamis. Ang taas pala sa fat ng donuts, hindi lang sugar. So itong mga pagkain na usong-uso, ang may kasalanan kung bakit hindi tayo healthy. O mas lalaliman ko pa. Ano ba ibig sabihin ng trans fat? Ano ba to? Ano ba yung trans fat? Isa siyang bad cholesterol na pinakamasama ang effect sa katawan. So, kung gusto nyo, i-screenshot nyo rin to, important ito, na ang trans fat pwedeng maka-increase ng risk sa atin for diabetes, cardiovascular disease, yan yung number 1 killer natin, and pwede pala siyang magbigay ng iba't ibang klase ng cancer. So, yan ang nagagawa ng trans fat. Usong-uso yung tatlong sakit na yan. Dahil ang trans fat ay nakukuha sa napakaraming pagkain. Take note nilista ko dito yung some, pero marami pang iba. You can do your own research. Tingnan nyo kung ano yung mga high in trans fat. Processed meat ang isa sa laging nakikita ko na research na very high in trans fat. So, hamburger, hot dog, sausages, iba't ibang klase ng mga processed meat. Artificial creamers, fast food, baked goods, cakes, donuts, yung mga
matatamis na feeling. Pastries, fried food, potato chips, crackers, buttered popcorn. Check nyo rin yung label, yung mga ingredients, hydrogenated vegetable oil, vegetable shortening. Examples yan ng trans fat. So, ito yung magandang gagawin nyo pag kayo nagsusupermarket or grocery. Piliin nyo yung meron nakalagay zero trans fat. Be smart. Talinuhan mo na pag ikaw bumibili ng pagkain. Iwas ka sa mga may trans fat. O next, naiiwasan natin na bad cholesterol is saturated fat. Ito medyo ang hirap iwasan totally. Kasi kahit organic, lean meat, yung mga healthier option na meat, meron pa rin siyang saturated fat. Pero less harmful ito kaysa sa trans fat. So mas malala yung kanina. Harmful na rin ito pag sobra-sobra. Kaya kailangan to i-limit. So ang saturated fat, nililimit, okay pa. So saan nakukuha? Meat and dairy products. So andyan yung beef, lamb, pork, liver, chicken. Alisin mo yung skin. Poultry with skin. Dairy products tulad ng milk, cheese, butter, and ice cream. O, guilty na naman ako. Pero ngayon, tinigil ko na talaga yung madalas na kain ng mga ganyan. Bihirang-bihira na ako nag-ice cream. Saturated vegetable oil is an example of saturated fat. So itong saturated fat, nililimit ko na yung kain ko ng karne. Piling-pili tanggal na nga ang balat, lean meat pa. Hindi yung red meat. So sabayan nyo ako sa pagiging healthy. Paano? Balanced diet. Itong go, grow, and glow, yan dapat ang sinusundan natin. Tingnan nyo, kalahati ng plato, prutas at gulay. Ako nga, ginagawa ko, kada kain ko, kalahati ng plato, gulay. Tapos pag ako nabitin, yung tubig na nakalagay dyan, nakita nyo sa picture, hinahaluan ko pa ng First Vita Plus. Para may gulay na ako sa kain ko, may gulay pa ako sa iniinom ko. Hindi na ako nag-extra rice. Hindi na ako nag-extra ulam. Pag ako, gutom pa, ang dinadagdag ko First Vita Plus. Para gulay ang dumadami sa diet natin. So, balanced diet according sa Department of Health. Kaya nagkaroon tayo ng pinggang Pinoy. So, kailangan binabalanse. Less your meat intake. Huwag laging karne araw-araw. So, gusto nyo, gayahin nyo ako. Ako po ay 3 days a week nagkakarne. Hindi everyday. So, para at least yung saturated fat maiwasan or mabawasan. O bakit bad cholesterol ang tawag sa kanila? O, punta na tayo sa katawan natin. Anong nangyayari pag marami ka masyadong kinakain cholesterol, yung bad cholesterol? Yung daloy ng dugo natin, nagkakaroon ng bara. Yun yung nakaturo sa black arrow dito. O, tingnan nyo maigi, yung yellow part. Yan yung cholesterol na nagdikit-dikit na ipon-ipon at namuo, nanigas. Sa ibabaw, wala, di ba? So, maganda ang daloy ng dugo. Yun yung normal artery sa ibabaw. Pero sa baba, tingnan nyo, nakabara na sa kalahati ng dadaanan niya, yung cholesterol. Kaya, sinisira ng cholesterol yung ating sirkulasyon ng dugo. Doon siya pwedeng magbigay ng sakit. Anong sakit ang nakukuha natin pag ganito? Heart attack. Kasi sa puso kadalasan nangyayari yan. Ano pa? Tumataas ang presyon. High blood. Pag sa utak naman nangyari, pwede makomatose yung pasyente. Stroke. Marami na rin sinugod sa ospital na nakita ko na hindi na talaga gumising. Brain dead or comatose. Kasi tinamaan ng matinding stroke, ang laki ng blood clot sa kanyang utak. So, mga delikadong sakit na connected, malinaw na malinaw, connected sa ating maling pagkain ng bad cholesterol. So, good luck sa pag-iwas ng, kung meron kang paborito na sinabi ko kanina, iwasan na po natin. Okay, punta tayo sa second, yung cancer. Ano naman tong cancer? Ito ang picture na nakuha ko under the electron microscope. Saan ito? Sa textbook. Ito pala ang itsura ng cancer cell. Hindi nyo makikita ang cancer cell. Kasi sobrang liit niyan, invisible yan sa ating mata. Hindi natin makikita. Hindi ganun kalinaw ang ating mata. Kailangan ng microscope. So itong picture, yung pula na nasa gitna, ito cancer. Bilog ang katawan at marami palang galamay. Kaya ang cancer, nakakagapang talaga yan sa iba't ibang parte ng katawan. Gagapang talaga yan kasi buhay yan At may galamay. Tapos ang nakakatakot, bigyan mo ng
Apat na oras. Manganganak yan ng manganganak hanggat maging milyon-milyon. Kaya kung meron kayong kilala na may cancer, di ba unti-unti nagsaspread? Kailangan maagapan ka agad ha. Pa-check up ka agad sa cancer doctor pag may bukol. Okay? Pa-check up ka agad. Kahit hindi sa cancer doctor, basta't may bukol na unti-unting lumalaki. Kailangan nang mag-check up as soon as possible. Kasi pag lumalaki yung bukol, baka yung cancer cells nanganganak na sa loob. Pag mas marami, mas mahirap na nating labanan yan. Pinaka-important nga dito sana wag na lang tayong tubuan ng cancer cells. Minsan ang hirap. Marami akong nakilalang pasyente. Ubus na lahat ng savings. Nagpa-opera, chemotherapy, inulit pa ang chemo. After 5 years, meron pa palang natirang cancer. Mahirap na kalaban ang cancer. Kasi invisible siya. At kaya niyang magtago sa kahit anong organ. Alam niyo ba ang cancer? Kahit buto kaya niyang kainin. Walang organ na hindi kayang sirain ng cancer cells. Kaya imposibleng mabuhay ang tao na puro cancer na sa loob. Pansinin niyo, di ba nangangayayat yung pasyente? Pag umubo, dugo na yung lumalabas pag may lung cancer. Kasi nga, kinakain na ng cancer yung kanyang katawan. Nangangayayat, nanghihina, hindi na makatayo. Tapos may tanning na, kadalasan 3 to 6 months to live. Pag widespread na kalat na yung cancer. So anong mga pagkain ang connected naman dito? Meron tayong mga usong pagkain na na-i-increase ang chances natin magka-cancer. Iwasan natin ang mga top cancerous na pagkain at inumin. Ano po yon? Ito na naman ang processed meat. Kanina, sinabi ko siya, connected sa heart disease. In passing, sinabi ko rin, cancer. Pero ito, mas lilinawan ko. Ang processed meat ay malakas ang link niya sa pag-develop ng cancer sa ating katawan. So, eating as many as 12 hot dogs a month, meron na daw increased risk ang mga batang tubuan ng colon cancer. Kaya pala meron ako nakikitang 19 years old na may colon cancer na. Bata pa lang, grabe ang tindi ng sakit na niya. Hamburger, mahilig ba kayo dyan? Binibili niyo ba yung mga anak niyo on a regular basis? Mawasan na po yan o kaya iwasan. Toppings ng pizza, pepperoni, bacon, di ba yung mga pulang-pula ng mga karne? Hindi naman yung meat itself yung hinahalo sa karne tulad ng sodium nitrate. Sodium nitrite, tinignan ko ang mga dilatang karne. Meron rin silang halong nitrogen-containing chemicals na nagbibigay ng risk for cancer. Iba't ibang sausages, cold cuts, di ba? Usong-uso. Madaling lutuin, masarap kainin, pero hindi healthy. O, iwasan natin ang processed meat. Ano pa? Huwag na rin kumain ng mga deep-fried na pagkain. Tulad ng pinakauso sa deep-fried, potato chips and french fries. O, tinigil ko na rin ang pagkain ko ng french fries. Hindi patatas ang cancerous. Yung lumang mantika na discover na pag ginagamit paulit-ulit ang mantika, mas nagiging cancerous. Yun pala ang reason bakit cancerous ang mga deep-fried na pagkain. Kasi kadalasan nagtitipid tayo So uulit-ulitin ang mantika. Baka nga sa bahay nyo, dark brown na ang mantika, pinapang prito nyo pa. Itapon nyo na po. Kasi tandaan nyo po cancerous ang lumang mantika. Hindi healthy talaga pag laging prito. Kasi sa sobrang init ng kumukulong mantika, pinapatay na natin lahat ng vitamina at nutrisyon. So ang maganda, hanap ka ng ibang paraan ng pagluto. Iwas na sa laging prito. Tapos uulitin mo pa yung mantika, nako, wag na. Cancerous yan, yung habit na yan. Okay, next. Gusto pa natin mas maging healthy? Wag nang iinom ng soft drinks. Ang soft drinks, marami ng sakit na na-link na siya through research. Pagbubulok ng ngipin, hyperacidity, ulcer, UTI, merong link rin sa attention deficit hyperactive disorder, diabetes, cancer. Ang dami na kayong sakit. Mga more reasons para itigil ang pag-inom nito. Ang sarap. Aminado rin naman ako Dati, mahilig ako dyan. Ngayon, bihirang-bihira. This year, wala pa akong inom ng soft drink. So, itong soft drink, ang pinakamasamang ginagawa na nakikita ko yung tubig na siya. Bawat makaramdam ng uhaw, lalo na ngayon, summer, ang init-init. Baka naman lagi kang may soft drink sa ref.
Hindi pwedeng wala. Kasi pag nauhaw, yung iba talaga soft drinks agad, parang tubig nila. Ang soft drinks, mali. Kung kayo iinom nito, siguraduhin nyo, bihira lang kayo uminom. Siguro special occasion. Huwag yung regular. Ang inumin nyo, araw-araw, First Vita Plus, para ang makuha ng katawan nyo, gulay. Hindi sakit. Pili nyo yung mas makakabuti sa katawan. Iwasan nyo yung pwede makasama. Okay, and finally, gusto ko i-discuss in relation to cancer, junk food, cookies and crackers, lalo na yung may mga feeling na sobrang tamis sa loob. Kasi yan ang mga mabebenta sa bata eh. Yung may mga chocolate, strawberry na flavoring sa loob. Ang sasarap ng crackers and cookies na yan. Meron rin naman iilan-ilan pero konti lang na mga healthy. Lalo na sa crackers. Meron din yan pero wala eh. Nasasapawan sila ng mga unhealthy kasi mas masasarap talaga pag merong artificial na mga flavoring. Yung junk food, pangalan pa lang, wala nang kwenta. So, hindi ko nga kino-consider na food ang junk food tulad na nasa picture na to. Durugin nyo. Tingnan nyo maigi. Analyze nyo. Hangin lang yan. Wala talagang sustansyan pero lasang-lasa mo yung keso. Dahil sang katutak ng artificial flavoring ang hinalo, nakaka-addict. Hindi ka nga makatigil pag nag-umpisa ka ng junk food eh. Diba talagang papapakin mo siya eh. Yung iba nga, dinidilaan pa yung daliri. Lasang-lasa mo pa yung keso sa daliri. At ang pinakamalala, no, yung mga tagtatak-tak pa. Iniipon yung powder. Lahat yan chemical. Kakainin. Tapos yung iba, bubuksan yung balot, didilaan pa yung powder sa loob. Dahil ang daming chemicals, maraming sakit na pwede tayo makuha dyan, including cancer. Okay? Mga nanay at tatay po na nakikinig po sa akin, uso ba po yung mga pagkain na minention ko sa inyong pamilya? Kailangan po mag-ingat tayo dahil tatamaan po talaga tayo ng cancer at sakit sa puso pag hindi natin binago ang lifestyle. Hihina ang katawan. Bakit? Pag walang nutrisyon, pag kulang, babagsak ang immune system. Imposibleng hindi. Pag kulang ang nutrisyon, siguradong mahina ang immunity. Ano yun? Yung laging may sipon, laging may ubo. Diba? Yung anak mo, hindi nawawala ng halak. May tunog lagi. Tatawa lang ng matagal, parang hihikain na. Diba? Sensitive na ang baga. Ano pa yung mga sign? Parang mabilis mapagod. Ang hirap mag-recover pag nag-exercise. Ang pagtaas ng blood sugar, nakakahina ng immunity rin. Kaya ang mga diabetic, ingat po kahit wala kayong nararamdaman, kailangan kontrolado. Hindi pwedeng okay lang mataas ang sugar mo. Wala ka naman nararamdaman. Hindi. Bakit? Kasi humihina ang immune system pag mataas ang blood sugar. Prone ang diabetic sa malalang infection. Kadalasan nga, pag nagkasugat, hindi na gumagaling. Yung iba nga, nauuwi pa sa putol. Ang paa, amputation. Ano pa? Yung mga laging may allergic rhinitis, pumasok ka lang sa may aircon, galing ka sa init, parang nagkakaroon ng watery nose. Ano pa? Yung mga usual na mga allergy. Mausukan ka lang, nangangati na yung lalamunan. 3 araw may ubo. Yung iba naman ang allergy sa balat. Tandaan nyo, pag may problemang paulit-ulit sa balat, skin problem, pwedeng sign of weak immunity na yan. Ano pa? Problema sa pagtulog. Parang hindi magising ng mabilis, yung parang antok na antok pa rin. O kaya, bituka, maselan na. May mga kinakain ka ba na okay dati, parang ngayon, kinakabag ka na. Nagtatain ng konti. O kaya parang may indigestion. Naging sensitibo na ba ang bituka mo? Kasi pwedeng sign niya na mahina ang immune system. So, ang katawan natin, nagbibigay ng warning signs. Humihina na siya, kaya kailangan mong alagaan. Okay, paano palakasin ang katawan? Itong important, paano natin ito magagawa? Yung katawan mo mismo ang dapat lumalaban sa iba't ibang klase ng sakit. Prevention is better than cure. Pag ikaw naging healthy, pag inalis mo lahat ng mga unhealthy sa diet, tapos inalagaan mo ang katawan mo, itong mangyayari. Yan ang goal natin Gusto natin maging healthy para protektado tayo. Okay, paano? 6 ways ang ituturo ko sa inyo. So, solusyon na tayo. Paano maging healthy? Number 1. Pag may bisyo ka, tulad ng sinabi ko kanina, itigil mo na. Stop
unhealthy habits. Smoking kills, period. Wala kang debate na mananalo ka. Dahil milyon-milyon na ang research. Proven na talaga. Hindi okay ang smoking sa ating katawan. Mula ulo hanggang paa, ang dami niyang pwedeng ibigay na sakit. Ano pa? Mga bisyo. Yung pag-inom ng alak, limitahan natin tulad ng soft drinks. Ito ay bihirang-bihira mo lang dapat ginagawa. Siguro kung merong special occasion, halimbawa merong kaibigan ka, may birthday, o kaya kamag-anak, may birthday, sige, 1 round, 2 rounds to celebrate the birthday. Pero yung iinom ka ng sobra, wag na. Bihira mo nang gagawin ito, tapos yung bihira na yon, kontian mo lang yung inom. Drink moderately. So hanggang 2 bote ng beer ka lang. Hanggang 2 glasses ka lang kung wine. At kung matatapang, yung 40% alcohol, 2 shot glasses ka lang. Yung small, maliit na cute na baso, sino-compute namin yan based on alcohol content. Dapat hindi sobra. Nakakasama ang sobrang inom ng alcohol. Okay? So, pag tinigil mo ang bisyo, 1 step to becoming healthier ka na. Next, second step, second way, mag-exercise tayo regularly. Nako, grabe, magpalakas ng organs ang exercise. Lahat ng organs nagigising sa exercise. Utak. Diba? Mental yan. Hindi lang physical ang exercise. Ang puso, very healthy. Ang daloy ng dugo, gaganda. Diba? Circulation. Circulation, no? Ang ayos niyan. Tapos yung iba na mamawis, diba? Pag exercise, dapat talaga. Kaya nga minimum 30 minutes ang re-recommend ko. Kalahating oras minimum. Para pagpawisan tayo. Anong nagagawa pagpawis? Natatanggal ang toxins ng katawan. Kaya alam nyo, ang exercise ay merong anti-cancer, cleansing effect. Nakaka-boost ng immune system, pampalakas ng muscle, pampatibay ng buto, pampabilis ng reflexes, yung mga ating joints. Kaya ang taong nag-exercise simula 20, tingnan mo pag nagkaroon ng edad na ng 70, 80, kaya pa nila mag-jogging. Ang lakas ng katawan. Pag ikaw regular, take note ha, keyword here is regular. Kung kaya araw-araw, gawin mo araw-araw. 30 minutes, hindi pwedeng todo. 90 minutes, yun ang maximum. Kasi kailangan to regular talaga. Hindi pwede yung magmi-miss ka ngayon, tapos ito-todo mo sa isang araw. Hindi. Maganda, unti-unti, pero everyday. Hanap ka ng exercise na mag-e-enjoy ka para hindi ka magsawa. Okay, napakaraming klase. Tapos kung may nakikinig sa akin na may sakit na, pa-recommend ka ng exercise na right or tama para sa'yo. So consult your attending physician. Kahit na stroke na, pinapa-exercise pa namin yan. Physical therapy. Very important na galaw-galaw ang katawan. Okay? Third step. Minimize natin ang stress, lalo na ngayon, very stressful ang buhay. Andiyan na ngayong financial problem kahit wala pang pandemya. Tapos ngayon, may problema pa. No? Ang hirap pag ngayon mamuhay ng during the pandemic, mental stress, no? Lalo na pag tinamaan ng COVID, nagka-quarantine, 'di ba? Nakaka-affect sa ating physiologic state, yung ating katawan. Alam niyo ang stress kahit wala ka sakit, pwedeng mag-collapse ang katawan mo. Kaya marami nang nasusugod sa ospital na early 20s. Ang babata pa. Nung nagtrabaho at na-stress, tingnan niyo, nagko-collapse ang katawan. Grabe maka-affect ang stress sa ating katawan. Kaya ikaw, pag stress ka sa buhay, kailangan mo mag-relax. Minimize stress. Ano ba ang nakaka-relax sa'yo? Manood ka na nakakatawang palabas. Ilakad mo yung aso tuwing hapon. Iba-iba sagot sa akin ng mga pasyente ko. Yung iba daw, nagpapamassage. Yung iba naman, nag-gardening. Yung iba, nagbe-bake, nagluluto. Ako personally, nare-relax ako pag nagbabasa ng libro. O kaya, nagja-jogging. Kaya tuwing hapon, bago maggabi, nagja-jogging talaga ako para kahit stress ako during the day, natatanggal ang stress sa katawan. Okay, relaxation activities ang kailangan natin dito. Number 4, next step na, matulog tayo ng tama gabi-gabi. Get adequate sleep. Hindi pwedeng puyat parati kasi babagsak rin ang immune system pag hindi nakakapahinga. So, give your body the right or ample time to recover. Pati ang brain. At alam nyo ba,
yung tamang oras ng tulog ang kailangan, yung gabi. Kasi may tinatawag tayo na body clock. Alam ng katawan ang araw sa gabi. Hindi mo yan maloloko. So ano po yung kailangan gawin natin is 7 to 8 hours sa gabi ang tulog. Yun ang pinaka-best way na makarecover ng ating katawan. And number 5, take steps to avoid infection. So yung mga natutunan nating positive sa COVID-19, yung maging malinis sa ating katawan, laging maghugas ng kamay. Tapos pagsuot ng face mask, tuloy natin yan kahit wala ng COVID-19. Kasi napoprotektahan pa rin tayo yan sa iba't ibang germs at chemicals galing sa hangin na filter out ng ating face mask. So malilesen yung germs at dumi na nakakapasok sa ating katawan. Okay, and finally, number 6, yung pangloob na. Yun yung tamang nutrition. Have a diet high in fruits and vegetables. Kaya very important rin talaga na may inner defense tayo. Multivitamins, minerals, macronutrients, di ba? Kaya important talaga yung mga masusustansyang pagkain. Maraming mga bata sa pilitan or pahirapan pagdating sa gulay. Hindi na talaga usual na ang kalamihan ng mga bata ngayon, kadalasan niya ayaw na maggulay eh. So, kailangan nating ibalik ang tao sa gulay. Balik Gulay Program. Nandito ang First Vita Plus, dinevelop para ang tao ay mapagulay ulit. So, 5 gulay, nilagay sa masarap na juice drink, iinumin mo na lang, makukuha mo yung sustansya ng 5 gulay. Yun ang produkto ng First Vita Plus. Kaya very important tayo ngayon. Pag busy ka, timpla mo lang, ang bilis. May gulay ka na. Kahit hectic ka, on the go. O, isa-isahin natin yung 5 gulay, ha. Filipino plants lahat ng 5 gulay. Malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray or kulitis, talbos ng kamote. So itong gulay na to, matagal na nating kinakain. Lilinawin ko po, ang First Vita Plus ay hindi po gamot. Siya ay 5 gulay na hindi pa tayo pinapanganak, kinakain na ng sinaunang Pilipino. Safe ba ang First Vita Plus? Yes. Binabalik lang natin sa usually kinakain nating gulay dati. Okay, so hindi nyo kailangan maging doktor. Hindi nyo kailangan ng special license para gawin ang First Vita Plus. Kahit ano pa ang background nyo, pwedeng-pwede kayong sumali at tumulong sa amin. Mag-promote ng health. Ito ay para sa lahat. For also, opportunity. Makapromote ka ng health, may magandang negosyo pa. So, para ka lang kumain ng 5 gulay pag uminom ka ng First Vita Plus. So, isa-isahin natin. Number 1 ay malunggay. Pinakamasustansyang gulay ng Pilipinas and one of the most nutritious in the world. Malunggay, 7 times the vitamin C of orange. Grabe ang benefits, no? 4 times the vitamin A of carrot. 4 times the calcium compared to milk. Eh, ang gatas sumikat dahil sa calcium. Tinalo pa pala siya ng malunggay, 4 times. Higit pa. 3 times the potassium of bananas, 2 times protein of yogurt. Kaya ang tawag sa malunggay, the powerhouse of nutrition. Di ba ang liit lang ng dahon, pero ang tindi pala ng sustansya. Yung iba ang tawag sa kanya, superfood. Yung iba naman, the miracle tree. Ang gaganda ng mga nicknames ng malunggay. O dagdag ko pa, 300 sakit, mahigit na, ang kayang matulungan or ma-prevent ng malunggay. Eh, grabe, isang gulay pa lang panglaban na sa 300 iba't ibang sakit. Kung sa basketball team, ang tawag sa malunggay ay most valuable player. Malupit na panglaban ito. So nakakapagpatuyo ng sugat. Matapang na antibiotic siya na walang side effect. Pampadagdag pa ng gatas ng ina na sumikat sa buong mundo. Kaya ginagamit ang malunggay sa mga breastfeeding programs. Ang tawag na sa kanya, mother's best friend. So yan ang number 1 natin na gulay na nakahalo. Ano pa? Pag uminom ng First Vita Plus, makakakuha rin ng dahon ng sili. Ang dahon ng sili, pampaganda ng daloy ng dugo. O isabay mo pa ang exercise mo araw-araw. Lalo na kung at risk ka na for heart disease, high blood and stroke. May mga natulungan rin ako na may varicose veins na lumiit ang kanilang naglalakihang ugat. So cardiovascular, yung matutulungan ng dahon ng sili. And nakakatanggal din siya ng pananakit ng katawan. So rheuma, migraine, dysmenorrhea, no? Iba't ibang klase ng mga ng mga arthritis, gout.
osteoarthritis, nagre-relieve, binabawasan ang pananakit ng katawan. Natural energy booster pa siya. Number 3, na gulay na makukuha ay saluyot. Ayaw kainin ng iba. Totoo naman. O isipin nyo, bakit ito hinalo dito? Kasi anti-cancer yan. No? Very important benefit yon na mailayo tayo sa cancer. Paano niya ginagawa? Tinutulungan niya mag-cleansing ng katawan. Detoxification. Lalo na sa bituka, lalo na sa daluyan ng ihi. So yung iba, pag uminom ng First Vita Plus for the first time, pwede mag-react ang bituka, yung pwedeng kumulo ang tiyan, magtain ng konti, pero after naman nun, mas maginhawa. Hindi yung pagtatain na parang may sakit. Yan ay pagtatain na cleansing. Nilalayo tayo sa colon cancer. Yung iba naman ihi ng ihi, which is good rin to clean the urinary tract system. Malayo tayo sa UTI, kidney stone. In fact, may mga uminom ng First Vita Plus. May positive sila sa ultrasound na kidney stones. After 3 months, pina-ultrasound ko ulit. Wala na ang kanilang kidney stones. Alam niyo ba ang kidney stones? Pag bago pa lang, madali pang madurog yan. Kaya may chance pa, no, pag pwede pang mag-antay, hindi opera ka agad. Pwede pa nating try tunawin yung kidney stones. Napakarami na ng ating powerful testimonies dito. Finally, ang saluyot, maganda para sa balat, tulad rin ng malunggay, good for the skin. Marami na tayong may skin disease na natulungan rin. So baka may kilala ka, may psoriasis, skin asthma, allergy, eczema, urticaria, vitiligo. No, mga natutulungan natin gumanda ang balat, anti-aging pa, anti-wrinkles. No, so yan ang benefits ng saluyot. Number 4, uray or colitis. Philippine spinach. So ito ang spinach na locally sa atin tumutubo. Para itong damo yung bigla na lang susulpot. So readily available to, hindi namimili ng lupa, and nakakatulong siya pampalakas ng baga. Lungs, respiratory system. Ginagamit ko sa may mga laging may sipon, laging may ubo. Yan, mga usen sa bata. Yung ang dami na ng kulani na nakakapa sa leeg kasi laging namamaga ang lalamunan, laging may tonsillitis o kaya yung laging paos. Ano pa? Mga may bronchial asthma, hika, tuberculosis, and bronchopneumonia. Ngayon, dagdag pa natin yung COVID-19. Kasi ang panglaban talaga natin ay malakas na katawan. No? Minsan hindi natin alam na-expose tayo kung sakaling tamaan. At least magma-mild symptoms ka lang kasi lumalaban ang katawan Pag mahina ang katawan, delikadong tamaan ng COVID-19. So, ganun ka-important ang immune system. High in zinc rin ang uray, nakakatulong rin against COVID-19. And, ito, talbos ng kamote. Maganda sa dugo. Nakakapampataas ng pula ng dugo. Rich in iron So, hindi na natin kailangan uminom ng ferrous sulfate pag kumakain na tayo ng gulay or umiinom ng First Vita Plus. So, sa mga nanganak, dinudugo ng malakas, mababa hemoglobin, makakatulong to pag-produce ng more red blood cells. At ito rin, nakakatulong to sa pagtataas ng platelet count sa dengue. Kaya gamit na gamit ko to sa mga dengue patients. Meron akong isang nakilala, 70 na lang ang platelet niya. Napataas ko pa to 166 in just 2 days. Talagang sinabi ko, kada oras, inom ka ng First Vita Plus. Hindi ata niya nasunod talaga every hour. Minsan every 2 hours daw siya. Pero after 2 days, 166. Normal na ang kanyang platelet. So for the past 15 years, lahat ng binibigyan ko ng First Vita Plus na dengue case, tumataas talaga in 2 to 3 days ang kanilang platelet count. O siya rin ang highest in iodine. Ang iodine, important sa brain. Crucial yan for brain development. So yan ay pwedeng makatulong pampataas ng IQ, pampatalino, lalo na sa mga batang nagde-develop pa lang ang intellect. And sa adult, ang iodine connected sa thyroid metabolism. Itong organ sa ating harap ng leeg, thyroid yan. Pag kulang sa iodine, meron tayong tinatawag na iodine deficiency goiter. Lumalaki pala ang thyroid pag kulang yung iodine. So pwedeng magkaroon ng goiter. Marami na rin tayong pinainom ng First Vita Plus na unti-unting lumiit ang kanilang goiter ng walang gamot or opera. Tandaan nyo, yung katawan pag malakas, tinatry niyang ibalik sa normal yung sarili niya. Tinatry niyang i-heal ang sarili niya. Kaya niya.
palakasin lang natin. With the use of the 5 power herbs. Ito yung piling-pili, very well researched na 5 gulay na hinalo sa bawat sachet ng First Vitaplus. So, di ba, proudly Pinoy. This is the first Filipino vegetable drink na na-develop. Ang bilis ma-consume, ang sarap, kaya ang bilis ulit mag-order ng ating mga customers. Reasonable ang price, ha? Tandaan nyo po, hindi ito mahal. Ang mahal, yung wala kang nakukuhang health benefits, pero ang presyo mataas. Kumpara sa mga natural products, may mga fruit shake nga, prutas pa lang, 60 pesos na eh. Ang milk tea nga, 80 pesos, walang gulay. Meron nga tayong coffee, 100 pesos, walang gulay eh. Yun ang mahal. Kasi mahal ang presyo para sa benefits na makukuha mo. Reasonable price ang tawag ko dito or value for money. Imagine mo pag bumili ka ng First Vitaplus, makukuha mo na yung natural fruit, makukuha mo pa yung benefits ng 5 gulay. Magiging healthy ka pa. Bitbitin mo kahit saan. May 5 gulay ka na. Di ba? Very convenient. 15 seconds, itimpla mo lang sa bottled water, i-shake mo, meron ka nang maiinom na napakasarap na vegetable drink. Wala pa ako nakikitang bata na umaayaw rin sa variants ng First Vitaplus. Iba-ibang panlasa pero kadalasan may nagugustuhan sila. So, ang daling ibalik ng tao ngayon sa gulay. Buti na lang may First Vitaplus. Ang market natin lahat ng tao kailangan maggulay. May sakit ka, kailangan mo maggulay. Mag-i-improve. Ang katawan mo, pwedeng makalaban ang sakit. Malay mo, tanggalin ng doktor yung maintenance mo pag naging okay ka na. Sasabay mo muna sa gamot. Huwag niyong tatanggalin ang kusa nyo. Kailangan may go signal ng doktor. So, sabay niyo ang First Vitaplus kung ano mang gamot ang iniinom nyo. Tapos magpa-regular check-up ka. Pag nag-improve, nakita lumakas ang katawan mo, hayaan mo na yung doktor mo na mag-adjust ng dosage ng gamot. Ang market natin lahat, kung wala kang sakit, kailangan mo pa rin maggulay. Dahil prevention ang gusto natin. Huwag ka na sanang tamaan ng sakit. So, lahat babalik natin sa gulay. Kung may nakikinig ngayon na hindi pa dealer, hindi pa member, you are making the right choice pag ikaw nag-dealer. So, choose any power pack. Yan ang starting mo. Dapat power pack ang bibilin mo. Share mo sa pamilya mo. Personal use yan. Ubus yan. In 3 months nga, ubus na ang isang power pack. Minsan kulang pa eh. So, with 1 power pack, automatic, ang dami mo ng benefits na makukuha. Lapitan nyo ang nag-imbita sa inyo. Tapos, pili kayo kung anong power pack. Kasi napakaraming choices na. Every 6 months, nagdadagdag tayo. Ito yung last year na lumabas. Paborito ko. Dahil coffee lover po ako, gusto ko yung matatapang na lasa ng kape. O ito yung 34-in-1 na available na as power pack. Every morning, ito ang iniinom ko. Take note dati na ako nagkakape. Pero ngayon, ang kape ko, may kasama pang 34 fruits and vegetables. Ang dali, no? Sana makita nyo, sobrang galing ng ginawa ng First Vitaplus. Ginagawang habit sa atin yung pagiging healthy. And ano pa yung isa sa mga last year lumabas na napapanahon ngayon? This is important, The new Revitalize Plus Forte. Ito ay formulated specifically para makatulong ngayon. Lalabanan natin sabay-sabay ang pandemya. Tutuloy natin ang face mask, face shield. Huwag masyadong maglalabas. Pag may symptoms, i-quarantine mo na kagad sarili mo para hindi ka na mahawa sa iba. Basta tulong-tulong tayo. Kailangan mag-cooperate lahat ng tao para matapos yung pandemya. Tapos inom ka ng mga products na mataas sa vitamin C and zinc. Sumikat itong dalawa dahil very clear na nakakatulong sa panlaban sa COVID-19. So, yun yung Revitalize Plus Forte. May 5 gulay rin yan. Hinaluan lang ng more vitamin C and zinc. So, meron na tayo mga magagandang testimonies. Mamaya, after ng business presentation, may mag-share. Very powerful na testimony. Pero gusto ko lang i-share yung tungkol sa pandemya. So, kasi napapanahon to eh. Ginagamit ko na kasi itong Revitalize Plus Forte sa mga nagpa-positive at marami na tayong health testimony sa COVID-19 patients. Ito si Mariel Loresca. Frontliner siya, naka-recover siya from COVID-19 in just 16 days. Ang bilis ng kanyang recovery.
Okay, tandaan nyo, pwede pa rin tayo anytime tamaan. Lalo na sa mga new variants na very infectious. Mas madali daw mahawa sa mga new variants. So, kailangan natin pampalakas ng katawan para if ever man tamaan tayo, protektado pa rin tayo. So, mild ang symptoms, mabilis ang recovery. Ang suggested intake ni Mariel is 4 sachets per day based on her own experience. Andito pa yung next testimony, si Mr. Ermond Jacobo. Very high risk dahil meron siyang leukemia. Tinamaan pa siya ng COVID-19. So pag high risk, nakakatakot. Ano ba tong leukemia? Yan ay cancer ng white blood cell and bone marrow. So ibig sabihin, affected ang immune system niya. Bagsak dahil may leukemia. Grabe. Tapos ang COVID-19, komplikasyon. No? Kasi nga, nagkaroon siya eh. Considered very high risk, pero tinan nyo, full recovery siya. Swab negative. After 3 to 4 weeks, drinking first VitaPlus. So nakatulong rin sa kanya magpalakas ng katawan para malabanan yung COVID-19 kahit may existing siya na leukemia. So important na ang nutrition, itama natin. Yun ang magpapalakas sa katawan na tutulong lumaban sa iba't ibang sakit. So, seryosohin na natin ang kalusugan simula ngayon. To end my lecture, iko-quote ko ang father of medicine, si Hippocrates. Sinabi niya, no, let food be thy medicine and medicine be thy food. So I'm sure may natutunan kayo about health po ngayon. Maraming salamat sa pag-attend niyo po ng aking health symposium.